Sinabi ni Ha Jung-soo kay Sojun na ang high-tech ay mag-i-sponsor sa kanyang guild. Na ano sa tingin nito? Itinanong ni Sojun dito, nagagawin ba ito ng high-tech? Sinagot ito ni Jung-soo na sa totoo lang, ay nakikita nito si Sojun sa medyo positibong liwanag. Dahil ito ang lalaking nagligtas sa anak niya. Sa isip ni Sojun ay hindi siya makapaniwala na mag-o-offer ito ng ganito. Kahit na si Ha-irem ay napakahusay na anak ng isang tycoon. Hindi nito kayang pantayan ang isang buong kumpanya. Lalo na kung ang kumpanyang iyon ay ang high-tech. Sigurado si Sojun na makakatanggap siya ng napakalaking halaga ng suporta. Sa isip ni Sojun ay wala siyang lohikal na dahilan para tumanggi. Nagtanong si Ha Jung-soo kung ano ang sagot nito. Sinabi ni Sojun na pinahahalagahan niya ang kamangha-manghang alok nito. Pero kailangan niyang tumanggi, na siya ay humihingi ng paumanhin dito. Sinabi naman ni Ha Jung-soo na hindi niya ito maintindihan. Na ano ang dahilan nito para kumampi kay Ha-irem. Sinabi ni Sojun na kung tatanggapin niya ang suporta ng chairman, ay sigurado siya na makakatanggap siya ng mas mahusay na mga kondisyon kaysa kay Ha-irem C. Pero hanggang doon lang yon. Para sa chairman, si Sojun ay walang iba kundi isang paraan. Para mapigilan ito si Ha-irem na maging hunter. Wala na itong mapapala sa kanya kapag naabot na iyon. Sinabi ni Sojun na sa kabilang banda, kung tutuparin niya ang mga kondisyon ng kontrata ni Ha-irem C, mas marami pa siyang makukuha. Kahit na tila isang kawalan sa ngayon. Makukuha niya ang tiwala ni Ha-irem C. Tinitingnan niya ito mula sa isang pangmatagalang pananaw. Na ito ay ang mas mahusay na pagpipilian. Pero hindi mo ba naisip na may mga kapahamakan sa iyo kapalit ng pagpili mong pumanig kay Irem kaysa sa akin? Tanong ni Jung-soo. Sinabi ni Sojun na ayos lang ito. Na tiniyak sa kanya ni Ha-irem na hindi ito papayag na mangyari iyon. Sinabi ni Jung-soo na parang sobrang tiwala ni Sojun sa babaeng yon. Sinabi naman ni Sojun na alam niya na laging tinutupad ni Ha-irem ang kanyang salita. Kung ito ay imposible, ay hindi niya ito sasabihin. Kung may ipinangako siya, tinutupad niya ito sa anumang paraan na kinakailangan. Iyon ang uri ng tao si Ha-irem. Mula sa nakita ni Sojun. Tumawa ng malakas Ha Jung-soo. Naiintindihan ko na kung bakit siya nagkakagusto sa'yo. Sige, pumapayag na akong maging active member si Irem sa iyong guild. Ang sobrang pagprotekta sa kanya ay pipigil lamang sa kanya. Pero may kondisyon ako. Ang sabi nito, kung gagawin mo, gawin mo talaga. Iyan ang kondisyon niya, sabi ni Sojun kay Ha-irem. Sinabi talaga ni Dad yan. Shock na sabi nito, gaano kapalad. Papayagan kang maging hunter basta active ka sa guild. Sabi ni Sojun, totoo yan, pero hindi ba problema mo at ng iba pang miyembro ng guild? Kayong lahat ay nag-apply na may layunin na ito ay isang dummy guild. Muling sabi ni Ha-irem. Sinabi ni Sojun na ayos lang naman sa kanya. Kaya tinanong ni Ha-irem kung anong nangyari sa pagiging busy nito. Ito ay para sa iyo pagkatapos ng lahat. Susubukan kong maglaan ng ilang oras para sa panapanahong gawain ng guild. Susubukan kong hikayatin ang iba. Kaya huwag kang mag-alala tungkol sa kanila. Ang sabi ni Sojun. Anong meron sa'yo? Bakit sa isang iglap ay napaka-cooperative mo? Nagtatakang tanong ni Ha-irem dito. Gusto kong makipag-ugnayan sa isang tao. Maaari mo ba akong i-connecta sa kanila? Nakangiting sagot ni Sojun. Sabi ko na nga ba? Inis na sabi ni Ha-irem. Sa Athens, Greece. Lumabas ang mga halimaw. May biglaang fracture na nangyari. Panatilihin ang formasyon at protektahan ang mga sibilyan. Sabi ng isang hunter. Mommy, tingnan mo. Ang Knights Guild. Siguro ay may mga halimaw doon. Sabi ng isang bata sa kanyang mommy. Huwag kang lumapit doon, Lucas. Sabi naman ng mommy nito. Ngunit hindi ito nakinig. Tumakbo ito palapit sa halimaw. Wow! Isang tunay na halimaw. Namamanghang sabi nito. Hintay. Huwag kang lumapit, bata. Ang sabi ng isang hunter. Nakita ito ng halimaw kaya susugudin ito ng halimaw. Kinakabahang napatingin ang isa pang hunter. Takot na takot ang bata. Buti na lang at may tumalon na babae. Gamit ang espada nito ay nilabanan nito ang mga halimaw. Bago pa man makalapit ng tuluyan ang halimaw ay naispade na ito ng babae. Sa lakas ng impact ay napaupo ang bata. At napalibutan ng alikabok ang paligid kaya napaubo din ito. Lumapit ang babae sa bata.
At ay nalalayan ito na makatayo. Nakita mo ba yon? Nalabanan niya mag-isa ang mga gargoyles. At madali niya itong natapos. Humahangang sabi ng lalaki. Na may ganong katumpakan. Sabi naman ng kasama nito. Siya talaga ang pinakamahusay. Ang pride ng Athens. Ang sigaw ng mga tao. Lahat tayo ay nasa gitna ng isang biglaang fracture. Delikado ito. Kaya lumayo kayo. Sabi ng isang hunter na humaharang sa mga tao. Ayos ka lang ba, Lucas? Napakadelikado. Ang sabi ng babae sa anak nito. Okay lang ako, mommy. Ni hindi man lang ako natakot kahit kaunti. Dahil ang pinakadakilang swordmaster na si Sofia Lambi daw. Ay pinrotektahan ako. Masayang sabi ng bata. Isinisigaw ng mga tao ang pangalan ni Sofia. Okay ka lang ba, master? Tanong ng lalaki. Ayos lang ako. Medyo walang hangin lang yung armor ko. Sagot ni Sofia. Isang tawag ang dumating sa guild mula sa South Korea. Imporma ng lalaki. South Korea. Mula ba sa Sword Saint? Tanong nito. Hindi. Mula ito sa high-tech. Tumutunog ang phone ni Sojun. Sa isip nito ay medyo kinakabahan siya matapos makarating dito. Hindi ito mapakali ngayon. Hello. Tugon nito sa kausap sa phone. Si Mr. Lee Sojun ba ito? Ako si Sofia Lambi daw. Narinig ko na gusto mo daw akong makausap. Ang sabi ni Sofia. Oo, tama ka. Sabi naman ni Sojun. Gusto mo bang sumali sa Knights Guild? Tanong nito. Hindi, mayroon akong sariling guild. Tinatawagan kita tungkol sa dungeon na itinatago ng Knights Guild. Sagot ni Sojun dito. Hindi ako sigurado kung ano ang ibig mong sabihin. Sabi naman ni Sofia. Muling sinabi ni Sojun na ang tinutukoy niya ay ang dungeon na matatagpuan sa Acropolis ng Athens. Ito ang unang beses na narinig ko ang dungeon sa lugar na iyon. Muling sabi ni Sofia. Ito ay isang tutorial tower, tama? Tanong ni Sojun. Tumahimik sa kabilang linya. Gulat na gulat si Sofia sa narinig dito. Itinanong nito kung paano nalaman ni Sojun ang tungkol dito. Sinabi naman ni Sojun na nalaman niya ang tungkol dito bilang gantimpala sa dungeon. Mukhang ang dungeon na iyon ay pinamamahalaan ng guild nito. Tinanong nito kung bakit ganon. Sinabi ni Sojun na hindi kaya kung bakit ang sikat na swordmaster sa buong mundo na si Sofia ay aktibo lang sa Athens. Sinabi nito na huwag mag-alala ang babae at hindi niya tinatakot ito. Iyon ay isang kaluwagan. Tunog ng isang banta ito sa akin. Sabi ni Sofia. Sinabi ni Sojun na, talagang hindi, wala akong intensyon na gawing kalaban ko ang representative guild ng Greece. May offer ako sa'yo. Gusto kong pumasok sa tutorial tower bilang partido ng 5. Ang sabi mo hindi ito pagbabanta. May makukuha ba ako dito? Tanong ni Sofia. Oo, ito ay ang paglilinis ng tutorial tower. Sagot ni Sojun. Hindi ko nakikita kung paano ako makikinabang. Sabi ni Sofia. Hindi, ito ay magiging napakalaking pakinabang sa iyo. Dahil aalisin nito ang iyong sumpa. Hindi makasagot si Sofia. Ang sumpang iyon ay inilagay sa iyo sa huling palapag ng tore, tama. Alam ko na imposibleng may makakapasok ulit sa tower. Hindi lang iyon. Ang suliranin sa boss ay hindi makatwirang mataas. Hindi ba iyon ang dahilan kung bakit hindi pa ito na-clear ng guild mo, hanggang ngayon? Dagdag na sabi ni Sojun. Sa isip ni Sofia ay marami na itong alam. Sa katunayan ito ay hindi isang bagay na kahit sino ay maaaring maglakas loob na harapin. Ang panghuling floor boss. Naisip ni Sojun na hindi makahingi ng tulong si Sofia sa mundo. Dahil ang isang espesyal na katangian ay nakatago sa loob ng tutorial tower. Hanggang kailan mo balak panghawakan ang ticking time bomb na ito? Muling tanong ni Sojun. Sa isip ni Sojun ay sisiklab ang digmaan sa sandaling malantad ang katangian na iyon. No choice si Sofia kundi tanggapin ang alok niya. Saglit na nag-isip si Sofia. Mabuti. Tutugan ako sa iyong panunokso. Mag-usap tayo ng harapan. At kaya, pupunta ako ng Greece. Masayang sabi ni Sojun. Shock ang apat sa narinig. Sino ang gustong sumama sa akin? Tanong ni Sojun na may hawak na tiket. Hindi makapaniwala si Hiram. At sinabing anong kalokohan ang ginawa mo. Ipaliwanag mo ng maayos. Bakit tayo iimbitahin ni Sofia Nim sa Greece? Nakatayong sabi ni Hiram. Alam nyo naman ang guild knight ni Sofia Lambi daw, tama ba? Tanong ni Sojun sa mga ito. Oo naman.
Sabi ni Hairem. Ginawa ni Song Suyan ang kanyang Chivalric Order Guild dahil naimpluwensyahan siya ng mga ito. Hindi makapaniwala ang mga ito. Hindi na nakakagulat na nag-overlap ang kanilang mga tema. Habang ang Knights Guild ay hindi naman talaga matatawag mong malaking guild. Ang kanilang kapangyarihan ay sapat na makabuluhan para magkaroon sila ng napakalapit na relasyon sa pamahalaan ng Greece. Na nagtataas ng isang katanungan. Bakit ang Knights Guild ay may napakaraming pambihirang hunters? Dagdag na sabi ni Sojun. Kakaiba ba yon? Ang malalakas na hunters ay tiyak na dadagsa sa magagandang guild. Ang sabi ni Hion. Hindi, ang mga hunters na sumali sa Knights ay lumalaki sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Hindi ito tulad ng pagsasanay ng husto tulad ng sa Goryeo Sword House. Muling sabi ni Sojun. Tinanong ni Anhai kung binibigyan ba ang mga ito ng toneladang elixir. Sinabi ni Sojun na ang hunters ay hindi nagiging mas malakas dahil lamang sila ay binibigyan ng elixir. Sinabi ni Hairem na tapos ano? Ang dahilan ay dahil sa isang dungeon. Ang Knights Guild ay nagtatago ng isang tiyak na dungeon sa Athens. At ang mga dungeons ay mayroong nakatagong katangian. Na nakakakuha ka ng karanasan kapag pumasok ka sa dungeon na ito. Kaya naman, nagiging malakas ang mga miyembro ng Knights Guild sa pamamagitan lamang ng pagpasok at paglabas sa dungeon. Napupunta din ito kay Sofia Lambi daw mismo. Ang sabi ni Sojun. Ang sinasabi mo ay lumalakas sila sa pagpasok at paglabas lang ng dungeon. Tanong ni Hairem. Tama iyan, ito ay katulad ng isang hyperbolic time chamber mula sa isang partikular na anime. Sagot ni Sojun. Nakakabaliw ito. Hindi ako makapaniwala na nakuha mo ang impormasyong tulad nito. Sabi naman ni Anhai. Sa isip ni Sojun ay totoo ito. Ito ay dapat na ihayag sa ibang pagkakataon. Ngunit sa ngayon kailangan niyang magpakatatag. Kahit na kailangan niyang gumawa ng paraan upang gawin ito. Kung ang pangalawang kasawian ni Ciela ay ang pagkamatay ni Anhai. Ito ay hindi bagay, na mapipigilan niya sa pamamagitan ng swerte tulad ng kaso ni William Taylor. Baka hindi niya kakayanin mag-isa. Worst case scenario, maaaring kailangan niya ng tulong ng lahat. Dahil lang sa malakas siya kesa sa mga baguhan. Ay hindi nangangahulugan na maaari niyang gawin ang anumang bagay sa harap ng mga tunay na may impluwensyang tao. Hindi siya pwedeng magpatigil-tigil. Ayaw niyang maramdaman ang kawalan ng lakas. Na naramdaman niya sa laban niya kay William Taylor kailanman muli. Nagtanong si Sojun kung mayroon ba sa mga ito na ayaw sumama. Sinabi ni Kang Daeho na sasama siya. Gayon din si Hion. Sinabi naman ni Anhai na siguro ay kailangan nilang paalagaan si Ciela sa ama ni Sojun. Sige, gagawa ako ng oras. Kaya ihanda mo na ang lahat. Sabi ni Sojun kay Anhai. Anong pinagsasabi mo, pagkatapos ng lahat ng sinabi mo? Walang paraan na hindi natin sasamantalahin ang pagkakataong ito. Anong uri ng tao ang hindi pupunta doon? Sabi naman ni Hairem. Sa Athens, Greece, Eleftherios Venizelos International Airport. O mas kilala bilang Athens International Airport. Naglalakad na sila palabas. Sariwang hangin ng Greece, sabi ni Kang Daeho. Tinanong ni Sojun kung may iba ba. Sinabi naman ni Daeho na ito ay may pilosopong panlasa. Napansin ni Anhai na hindi mapakali si Hion kaya naman tinanong niya ito kung anong problema. Saan tayo pupunta para kunin ang mga bagahe natin? Nakakaramdam ako ng pagkabalisa kapag wala ang aking espada. Sagot ni Hion dito. Muling nagtanong si Anhai kung bakit. Sinabi ni Hion na dahil sa impyernong pagsasanay na natanggap niya sa nakaraan. Narinig ito ni Sojun kaya naman sa isip nito ay impyerno talaga iyon. Na-curious ako tungkol dito saglit. Nag-transfer ka ba ng guilds? Tanong ni Anhai. Tinanong ni Hion kung ano iyon. Hindi ka ba member ng Goryeo Sword House? Ang iyong lolo ay ang Sword Saint kung tutuusin. Tanong ni Anhai. Ano? Ikaw ang apo ng Sword Saint? Gulat na tanong ni Daeho. Sinabi ni Hion na oo apo nga siya nito pero hindi siya parte ng Goryeo Sword House. Na hindi talaga siya makakasali dahil sa lolo niya. Kung talagang iginagalang mo ang tradisyon, kailangan mong matutunan kung paano lumipad ng mag-isa. Hihina ka kung masisilungan ka. Yan ang sabi niya. At tapos sinabi niya sa akin na mag-solo hunter ako o sumali sa ibang guild. Sa isip ni Sojun ay gaano karapat dapat ang Sword Saint. Bueno hindi din niya alam hanggang ngayon.
Biglang may itinuro si Hiram. Hoy, tingnan nyo ang lalaking iyon. Hindi ba siya mukhang taga-Knight? Tiningnan ni Sojun ang sinasabi nito. Isang lalaki na may hawak na placard ng guild nila. Sa isip ni Sojun ay ang pinadala ni Sofia para sunduin sila ay medyo sikat. Si Alexis Zorba, isang mahusay na hunter na nagsisilbing kanang kamay ni Sofia sa Knights. Naaalala niya na sinundan nito si Sofia hanggang sa huli dahil sa mataas nitong katapatan. Kayo ba ang Spectre Guild? Tanong nito. Oo, ako si Lee Sojun ang Guildmaster ng Spectre. Sagot ni Sojun. At nakipagkamay dito. Ako si Alexis Zorba ng Knights. Pwede nyo akong tawaging Alex. Inihanda ko na ang sasakyan ng maaga. Kaya pwedeng mag-usap tayo sa daan papunta doon. Sabi nito. Sa isip ni Alex ay kahit anong tingin niya kay Sojun ay mukhang hindi ito malakas, bakit kaya inimbite ito ni Master Sofia dito sa Greece? Habang nasa daan sila ay manghang-mangha si Anhai sa kanyang nakikita. Itinuro nito kay Sojun ang isang maganda at mataas na gusali. Itinanong ni Alex na hindi ba't ito ay isang magandang tanawin. Sinabi naman ni Anhai maganda nga talaga. Subukan mong pumunta sa Santorini kapag mayroon kang oras. Ang lugar na iyon ay talagang isang gawa ng sining. Mungkahi ni Alex. Kilala yan sa Korea dahil sa beverage commercial na kinunan doon. Sabi naman ni Anhai. Itinanong ni Daeho kung anong pinag-uusapan ng mga ito dahil hindi siya marunong ng Ingles. Sinabi ni Hyun na ang sinasabi nito ay subukan nilang pumunta sa Santorini. Nagtatakang nakatingin si Anhai sa labas. Nagtanong ito kay Mr. Alex na bakit hindi gumagalaw ang mga sasakyan. Sikat sa buong mundo ang Athens dahil sa matinding pagsisikip ng trapiko. Grabe lalo na sa downtown. Sabi ni Hiram dito. Sinabi ni Daeho na ito ay lubhang nakakainis. Sinabi naman ni Sojun na buti na lamang at Korean siya. Napatawa si Alex sa mga ito. Maglaan tayo ng oras. Pwede tayong dumaan sa isang lugar para kumain ng tanghalian mamaya. Isang karangalan na magkaroon ng tanghalian kasama ang napakaraming dilag. Paano ba naman, single ba kayong lahat? Sabi nito. Sinabi ni Hiram na kasal siya sa trabaho niya. Sinabi naman ni Hyun na kasal din siya. Sa kanyang espada. Tinanong naman ni Alex si Anhai. Namumulang hindi makapagsalita ito. Si Sojun naman ay pinagpapawisan. Tumayo si Hyun. Hindi mo magagawa yan Mr. Alex. Hindi ka dapat nanliligaw sa babaeng katabi niya ang asawa niya. Si Anhai Oni ay kasal kay Sojun Opa. Sabi nito. Ikaw pala ang asawa ng Guildmaster. Paumanhin. Sabi ni Alex. Nag-peace sign naman si Hyun kay Sojun nang tumingin ito sa kanya. Bakit hindi kayo maglibot sa Greece kapag tapos na ang trabaho nyo dito? Sikat ang lugar na ito sa pagiging honeymoon destination. Mungkahi ni Alex. Nabigla naman si Anhai sa sinabi nito. Sa isip ni Sojun ay buti sana kung pwede nilang isama si Ciela next time. Iniisip din nito kung ayos lang ba si Ciela. Habang naglalakad si Lolo Jaehwan at Ciela. Itinanong ni Lolo Jaehwan kung hindi ba masarap ang ice cream. Sinabi naman ni Ciela na masarap ito. Sa isip ni Lolo Jaehwan ay ang lungkot nito ngayon. Siguro nga bata pa din ito. Hindi nakakapagtaka dahil kailangan nitong mawalay sa mga magulang nito ng matagal. Itinanong nito kung malungkot ba ito dahil wala ang kanyang mommy at daddy dito. Sinabi naman ni Ciela na hindi. Na gusto din niya sa lolo niya. Napahawak ito sa dibdib sa isip nito ay napaka-cute talaga ng apo niya. May narinig silang ngiyaw ng pusa. Napatingin si Ciela dito. Isang pusa. Sabi ni Ciela. Nagmiyaw naman ang pusa. Madalas kong nakikita ang isang ito sa paligid ng lugar na ito. Ang sabi ni Lolo Jaehwan. Maaari ko bang alagaan ito, Lolo? Tanong ni Ciela. Pumayag naman si Lolo Jaehwan. Sinabi nito na siguraduhing hugasan ni Ciela ang kanyang mga kamay pagkatapos. Sa isip ni Lolo Jaehwan ay kailangan niyang bumili ng wet tissue sa convenience store. Si Ciela naman ay tuwang-tuwa sa pusa. Wow! Napaka-cute nito. Sabi ni Ciela. Nagpaalam si Lolo Jaehwan kay Ciela na pupunta lang siya sa convenience store na iyon para bumili ng kung ano-ano, kaya huwag itong pumunta kung saan-saan. Pumayag naman si Ciela. Na nakikipaglaro sa pusa. Nakita ni Ciela na kumawag-kawag ang buntot nito. Nagulat si Ciela nang magsalita ito. Na huwag hawakan ang buntot niya. Dahil ito ay sensitibo.
Nakarating na sina Sojun. Itinanong ni Sojun kung ito ba ang Knights Guild House. Gaya ng inaasahan sa isang pambansang bayani na Sophia's Guild House. Sinabi ni Anhay na halos kastilyo na ito. Ang bahay ng guild ng pinakadakilang guild sa Greece ay kakaiba. Sinabi ni Alex na naghanda sila ng guest room para sa bawat isa sa mga ito kaya huwag mag-atubiling magpahinga. Bumaling ang tingin nito kay Sojun. Lee Sojun, kailangan kang sumama sa akin. Ipinatatawag ka ni Master. Habang paakyat sila sa hagdanan. Sinabi ni Alex na hayaan siyang sabihin ng mas maaga. Naiwasan nito ang anumang kalapastangan kay Master Sophia. Sinabi naman ni Sojun na syempre. Muling sinabi ni Alex na sana ay hindi lang sinasabi ito ni Sojun. Kumatok na ito sa pinto. Master, si Alexis ito. Bukas yan. Pumasok kayo. Ang sabi ng babae. Maligayang pagdating sa Knights, Mr. Lee Sojun. Bati nito. Isang karangalan na maimbita mo Lady Sophia Lambi daw. Sabi ni Sojun na nakatungo. Sinabi ni Sophia kay Alexis na pwede na silang iwanan nito. Pagkalabas nito ay umupo na ang dalawa. Pumikit si Sophia at huminga ng malalim. Nagmulat ito ng mata at matalas ang tingin kay Sojun. Kinabahan si Sojun nang makita ito. Sa isip nito ay ang enerhiyang ito ay papatayin siya sa kaunting pagkakamali. Didiretsuhin na kita. Alam ko kung paano patayin ang. Naudlot ang sinasabi ni Sojun nang itapat ni Sophia ang espada nito sa leeg niya. Ang tutorial towers boss. Dagdag ni Sojun. Sabihin mo sa akin kung paano. Sabi naman ni Sophia dito. Sa isip ni Sojun ay nasa isang negosasyon sila. Hindi siya pwedeng umatras. Hindi ito magiging malaking deal na ginawa ko. Muling sabi ni Sojun. Parang wala kang pagpapahalaga sa buhay mo. Ang sabi ni Sophia, ibabalik ko sa iyo. Gusto mo ba talagang mawala ng mahalagang impormasyon sa pamamagitan ng pagpatay sa akin? Sabi ni Sojun. Sinabi ni Sophia na hayaan siyang kumpirmahin ang ilang bagay. Itinanong nito kung paano nalaman ni Sojun ang tungkol sa sumpa na nasa kanya. Sinabi ni Sojun na nakita niya noon ang isang tao na nagkaroon ng kaparehong sumpa nito. Tinanong ni Sophia kung namatay ba ang taong iyon. Oo, malamang. Dalawa lang ang paraan para alisin ang sumpa. Alinman sa naglagay ng sumpa sa iyo na alisin ito, o patayin sila. Ang sagot ni Sojun. Sa aking kaso, ang huli ay ang tanging paraan. Pero may sasabihin din ako sa'yo. Kahit alam mo kung paano patayin ang boss. Hindi mo kayang patayin ito. Ang sabi ni Sophia. Itinanong ni Sojun kung bakit nito nasabi iyon. Simple lang, kulang ka sa kakayahan. Maanghang na sabi ni Sophia dito. Totoo na maaring maranasan ng isang hunters ay ang pagkaunlad sa loob ng napakaikling panahon sa tore. Gayunpaman ito ay nakasalalay sa napakalaking swerte. Kahit na sa kabutihang palad ay natupad mong gumaling ng matindi. Baguhan ka pa lang. Hindi ka magiging sapat. Normal lang sa mga hunters ng knights na magsanay ng ilang taon bago sila pumasok sa tore. Dagdag na sabi ni Sophia. Hindi ko maintindihan. Ang kakayahan ko ay walang kinalaman sa deal. Sabi ni Sojun. Kakaiba bang may pumipigil sa isang bata na pumunta sa larangan ng digmaan? Muling tanong ni Sophia. Sinabi ni Sojun na hindi siya bata. Kakakuha mo lang ng lisensya. Ikaw ay walang iba kundi isang bata para sa akin. Ang sabi ni Sophia. Sinabi ni Sojun na sobra na ang panghihimasok nito. Na ito ay walang iba kundi isang deal. Kaya sinabi ni Sophia dito na kung pipilitin nito. Paano kung magkaroon ng mock duel? Isang mock duel? Tanong ni Sojun. Oo, kasama ang isa sa aming mga miyembro ng guild. Sa tingin ko ito ay isang pinakamababa na antas ng pagpapatibay para sa iyo upang subukang i-clear ang tower boss. Ang sagot ni Sophia. Saglit na nag-isip si Sojun. Sinabi nito na gagawin niya ito. Master. Gusto mo ba talagang makipag-mock duel ako sa isang yan? Tanong ni Alexis. Sinagot naman ito ni Sophia ng oo. Baka hindi ako makapag-pidgel. Muling sabi ni Alexis. Ayos lang. Siya ay isang hunter na nagnanais na hamanin ang tower boss, pagkatapos ng lahat. Sabi ni Sophia dito. Kung gayon ay magsisimula na kami sa iyong senyales. Ang sabi ni Alexis. Sa isip ni Alexis ay itong asungot na ito. Na ang isang baguhan na tulad nito ay papatayin ang boss ng tore. Naka-private meeting pa ito kay Master. Hindi niya gusto.
Na ipapakita niya dito ang kalupitan ng katotohanan sa pamamagitan ng tunggalian na ito. Ngayon, simulan na ang mock duel. Ang sabi ni Sofia sa mga ito. Nagsimula na ang dalawa. Nakahanda ang sibat ni Sojun. Samantalang si Alexis naman ay susugod dito. Sa isip nito ay laban sa isang sibat, siya ay nasa kalamangan basta't mailapit niya ang distansya sa pagitan nila. Sumugod na din si Sojun. Itinapat nito ang kanyang sibat kay Alexis. Sa isip ni Alexis ay wala lang ang pag-atake ni Sojun. Nataman ito ni Sojun. Nagulat si Alexis. Nagagwat ang dalawa. Sa isip ni Alexis ay ang lapit nila sa isang iglap. Hindi lang yan. Kung gawa sa metal ang sibat na yon, siguradong bumagsak na siya. Baguhan pa lang ito. Pero ano ang galing niya? Napatawa naman si Sojun sa nakitang reaksyon ni Alexis. Nagpigil ako para sayo, sabi nito. Nainis naman si Alexis sa sinabing ito ni Sojun. Hawak ng mahigpit ang kanyang espada. Ay sumugod ito kay Sojun. Sa isip nito ay hindi na niya papadaliin pa ang laban kay Sojun. Tinawid nito ang distansya nila. Itinutok ang espada sa leeg ni Sojun. Binitawan ni Sojun ang kanyang sibat. Nagulat si Alexis sa ginawa nito. Sa isip nito ay itinapon ni Sojun ang kanyang sandata sa ganitong oras. Hinailan ni Sojun ang damit ni Alexis palapit sa kanya. At niyapakan ang paa nito. Nabitawan ni Alexis ang kanyang espada at matutamba na din ito. Ngunit hinawakan ni Sojun ang braso nito. Nabigla at nanlalaki naman ang mga mata ni Sofia na nakatingin sa mga ito. Pinilipit ni Sojun ang kamay ni Alexis at idinapa ito sa sahig. Itinoon ang kanyang kamay sa likod nito. Suko na ako. Ang sabi ni Alexis. Hindi makapaniwala si Sofia. Tumayo na si Alexis habang hawak ang kanyang masakit na balikat. Sa isip ni Sofia ito ay hindi kapanipaniwala. Dinaig nito si Alex. Isang hunter na mayroong 4 na taong karanasan. Si Lee Sojun. Alam kong kakaiba ito, ngunit ito ay hindi normal. Sapat na bang patunay iyon para sa iyo? Tanong ni Sojun kay Sofia. Ito ay sobra-sobra. Humihingi ako ng pasensya. Mukhang mali ako sa aking pahayag. Na ikaw ay kulang sa kakayahan. Sagot ni Sofia. Bueno, totoo iyon. Pero wag mo nang isipin yan. Ang sabi ni Sojun dito. Hindi ito totoo. Ikaw ay malakas. Kung ikaw nga, ang maaring makagawa na talunin ito. Papayag ako na pumasok ka sa tutorial tower. Ang sabi ni Sofia. Kinabukasan. Sa labas ng guild house ni Sofia. Bakit ang daming tao? Hindi ba tayong 5 lang ang pupunta? Tanong ni Hairem. Iba ang tutorial tower sa ibang dungeon. 12 tao lamang ang maaaring pumasok sa isang pagkakataon bawat buwan. Sagot ni Sojun. Anong meron doon? Muling tanong ni Hairem. Narito ang mga supply na ibinibigay sa mga taong pumapasok sa dungeon. Kunin mo. At inihagis ito ni Alexis kay Sojun. Sojun, may nangyari ba sa inyo ni Alexis? Bakit sa iyo lang siya nagkakaganyan? Tanong ni Onhai. Sinabi ni Sojun dito na nagtataka din siya. Mr. Alex, nasaan yung tinatawag niyong tore? Tanong ni Hion. Ang tore ay doon. Ang sinaunang lungsod ng Greece. Sa Acropolis. Wow! Ano iyan? Iyan ang Parthenon Temple. Ano naman iyon? Isang coliseum. Iyon ay theater. Nandito ba kayo para mag-tour o ano? Asar na tanong ni Alex sa mga ito. Mas mabuti ito kaysa sa kinakabahan. Natatawang sagot ni Sojun. Lalong naasar si Alex dito. Bastos. Sabi nito. Sa isip ni Sojun ay ang pride nito ay lubhang nasaktan mula sa mock duel. Nandito na tayo. Muling sabi ni Alex. Hagdan. Tanong ni Sojun nang makita ito. Nasa baba ang entrance. Sagot ni Alex. Sa isip ni Sojun ay isang hagdan na patungo sa ilalim ng lupa. Hindi ito angkop sa pangalan nito bilang isang tore. Nagtaka si Hairem nang tumigil si Alex. Kaya nagtanong ito. Mr. Alex, sigurado ka bang nasa tamang lugar tayo? Isa lang itong pader. Ito ang entrance. Malapit na tayong tawagin ng tore. Anong ibig mong sabihin? Ang dungeon ang tatawag sa atin. Muling tanong ni Hairem. Maghanda na kayo. Malapit na ang oras para pumasok. Sagot ni Alex. Ibinulong ni Hairem kay Sojun kung wala ba sa tamang pag-iisip si Alex. Sinabi ni Sojun dito na hindi naman. Na sa totoo lang ay tama ito.
Medyo espesyal ang dungeon na ito. Hindi makapaniwala si Hiram. Tumingin sa relo niya si Alex. Tumapat ito sa alas 6. Saktong alas 6, sinabi ng system na ang dungeon tutorial tower ay bukas na. Pagpili ng 12 hunters na pinakamalapit sa entrance. Nagulat ang iba dito. Sinabi ni Sojun na huwag magpanik ang mga ito. Papasok na sila sa dungeon. Kumpleto na ang pagpili. Pagbibigay sa mga napiling hunters ng kwalipikasyon, alpha tester. Muling sabi ng system. Sinabi sa kanila na medyo makakaramdam ng sakit. Sinabi ng system na nakapasok na sila sa dungeon, tutorial tower. Bago mawasak ang mundo, ang mga halimaw na lumabas mula sa mga fractures ay naging mas malakas at mas marami. Ngunit kabaligtaran nito. Nabawasan naman ang bilang ng mga hunters. Kapag ang bilang na iyon ay umabot sa punto na mahirap talunin ang mga halimaw. Isang boses ang biglang narinig mula sa langit. Ang pinagmulan ng boses ay ang pribadong system. Ang mga pangyayari ay nabaligtad dahil dito. Ang personal na system ay nagbigay ng mga klase at kasanayang angkop para sa bawat hunter. At lubhang nadagdagan ang mga kakayahan ng mga hunter na may mataas na karunungan sa kanilang klase. Mas mataas ang pambihira ng klase. Mas malaki ang kapangyarihan. Ngunit sa kaso ni Sojun, muling sinabi ng system. Ina-update ang pribadong system ng alpha tester, Lee Sojun. Error, ang pribadong system ay na-update na dati. Paghinto ng pag-update, pagkumpirma ng alternatibo, naglulod ng tinanggal na data. Kumpleto na ang paglulod. Na-update ang pribadong system. Napasinghap si Sojun. Pumasok ka sa isang hindi pa naki-clear na dungeon. Nakapasok ka sa unang palapag ng tutorial tower, kulungan. Sa isip ni Sojun, ay ano ang error na iyon ngayon? Wala pang error sa system dati. Maaaring ito ay isang kastilyo. Ang sabi ni Sojun nang makita kung nasaan siya. Ito ay masama. Nakuha niya ang pinakamahirap na pattern. Tutorial Tower Tips. May kabuuang 12 pattern ang umiiral sa tutorial tower. At ang dungeon ay nagbabago ng random sa bawat oras. Hinahati ng tutorial tower ang bawat isa para magsimula sa ibang espasyo. At kailangan nilang lahat na makadating sa ikalawang palapag ng mag-isa. Sinabi ng system. Pagsisimula ng tutorial quest, mangyaring buksan ang iyong pribadong system. Sa isip ni Sojun ay medyo mahirap ito para sa mga baguhang hunters. Ngunit hindi ito dapat maging imposible para sa kanila. Dahil lahat sila ay nakatanggap ng kanilang klase at kakayahan sa pamamagitan ng pribadong system. Nabigla si Sojun nang makita ang data niya. Ang klase niya ay katulad noon bago siya mag-regress. Napamura si Sojun. Napahawak siya sa kanyang noo. Sa isip nito na sana ay may magbago dahil sa butterfly effect. Ang spearman ay isang pangkaraniwang uri. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito. Sinasagisag ng mga klase kung aling landas ang dapat tahakin. Ngunit sumisimbolo rin ito sa iyong limitasyon sa paglakas. At lalo na para sa mga karaniwang klase. Ang iyong bilis ng paglakas ay nagiging kapansin-pansing mabagal. Ito ang dahilan kung bakit siya ang pinakamababa. Sa pinakamababa sa mga nakaligtas na hunters bago ang kanyang regression. At kung walang nagbago sa kanya. Tapos yung iba ay nakatanggap din ng parehong klase tulad ng dati. Ay problema yon. Dahil ang klase ni Ciela bago ang kanyang regression ay isang witch. Malamang malaki rin ang naging bahagi ng klase nito. Kung bakit ito napunta sa ganoong paraan. Sa kasong iyon, kailangan niyang baguhin ito, na may iba pa siyang layunin kung bakit siya pumasok sa dungeon na ito. Ang malinaw na gantimpala para sa tutorial tower. Ang ticket ng pagbabago ng klase. Maaari ka lang makakuha at gumamit ng ticket sa pagbabago ng klase ng isang beses. Hindi siya maaring mabigo sa raid na ito. Para lumaki si Ciela. Bilang isang normal na babae. At hindi bilang isang witch. Muling sinabi ng system. Na-update na ang tutorial quest. Tumakas sa kulungan sa ilalim ng lupa. Sa isip ni Sojun ay nakalock ang pinto sa dulo ng hall na ito. Kung gayon, sinasabi nito na hanapin ang susi at tumakas. Lumapit si Sojun sa isang armor. Ano itong armor? Parang wala namang laman sa loob. Dahil nasa harap ng selda, guard ba ito? Kung iisipin, ang mga guard ay karaniwang may mga susi. Nakita ni Sojun na may pouch.
Sa isip nito ay malamang nasa pouch na ito ang susi. Aabutin na sana niya ito. Ngunit umilo ang guard. At tumayo ito. Akala mo ba mahuhulog ako dyan? Gamit ang kanyang sibat ay inatake ito ni Sojun. Alam kong may mangyayaring ganito. Sa kasamaang palad. Ako ay masyadong matanda para lokohin. Sa pamamagitan ng mga bitag na tulad nito. Buong lakas na umatake si Sojun. Tumalsik ang kamay ng guard. At natanggal din ang isang braso nito. Mid-size na mga halimaw sa dungeon mula sa simula. Isa o dalawa ay hindi magiging mahirap para sa akin. Ngayon lumapit ka sa akin. Nagulat si Sojun nang makitang madami ang mga ito. Sorry, sandali lang. Ang sabi ni Sojun. Sinabi ng system na natalo ni Sojun ang lahat na buhay na armor. Marami pa sa inaasahan ko. Hindi ba medyo madami ang 15? Ang sabi ni Sojun. Naibigay na ang mga puntos. 150 puntos. Muling sabi ng system. Ngunit tulad ng naisip niya. Ito ay hindi na masyadong mahirap. Salamat sa suporta ng pribadong system. Mas maganda ang pakiramdam ng sibat sa kamay niya kaysa dati. Hinigop ng singsing ng hari ang kaluluwa ng halimaw. Dagdag na sabi ng system. Sa isip ni Sojun ay hindi pa niya nagagamit ang singsing ng hari. Kaya may iba pa siyang magagamit. Binubuksan ni Sojun ang lock. May lumabas na isang higanteng halimaw. Namumula ang mga mata nito. Gayon din ang sungay nito. Sa isip ni Sojun ay ano kayang tinitignan nito. Hindi ito katulad ng iba. Mayroon itong proteksyon sa paligid ng mga kasukasuan nito. Ang kanilang kahinaan. May pananggalang pa ito. Kaya siguradong mataas ang depensa nito. Hindi ba yung pouch sa baywang nito? Ay yung katulad din nung iba kanina. Sa makatwid kailangan ko bang talunin ang bagay na ito para makaalis dito? Tanong ni Sojun sa sarili. Labis na nagulat si Sojun. Dahil sumusugod ito patungo sa kanya. Sumusugod ito patungo sa kanya. Labis na nagulat si Sojun. Sa isip nito ay nakakagalaw ito ng ganoong kabilis kahit malaki ito. Gamit ang panangga ay inatake nito si Sojun. Mabuti na lang at nakaiwas si Sojun. Hindi niya kayang harapin ito. Kailangan niyang dagdagan ang distansya sa pagitan nila sa ngayon at mag-isip. Dapat makulong. Ang mga kriminal. Sigaw ng halimaw. At muling inatake nito si Sojun. Tumakbo palayo si Sojun. Bumalik ka sa kulungan. Sigaw ng halimaw. Habang umaatake ito. Kinakabahang nakatingin si Sojun. Teka, ito. Hindi ba babagsak ang kisame kung masisira lahat ng mga haligi? Kailangan niyang baguhin ang landas ng pag-atake ng halimaw na torong ito. Ang mga nakatakas ay papatayin. Muling sabi ng halimaw. Mabilis na umilag si Sojun. Nang may bigla itong nakita. Sa isip ni Sojun ay ito na ang pagkakataon niya. Puno ng mana ang kanyang sibat. Ay inatake niya ito. Napasigaw ang halimaw. Bumagsak ito. Lumayo naman si Sojun. Sa isip ni Sojun. Ay nataman niya ito. Ang sobrang bilis at lakas nito ay nagmumula sa mga binti nito. Ngayon na ang isa ay nawala. Ang mga paggalaw nito ay magiging limitado. Unti-unting tumayo ang halimaw. Teka, ano ang sinusubukan nitong gawin? Nagtatakang tanong ni Sojun. Hindi ito makapaniwala sa sunod na ginawa ng halimaw. Buti na lang at hindi nataman nito si Sojun. Ginagamit nito ang panangga nito bilang boomerang. Hindi si Sojun makapaniwala na makakabawi agad ito. Sa isang limitasyon na tulad nito. Nasa haligi si Sojun. At muling aatake ang halimaw. Napamura si Sojun. Babagsak talaga ang kisame kung masisira itong mga haligi. Wala siyang pagpipilian. Kundi harangan ng panangga na iyon kahit papaano. Tumingin siya sa kanyang data kung may magagamit ba siya. Nakita niya ang klase ng kanyang kasanayan. Thrust. Ito ay isang kasanayan. Na bahagyang nagpapataas ng lakas. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mana. Ito ay isang kasanayang karaniwan sa klase. Subalit sa ngayon, wala siyang pagpipilian, kundi itaya ang lahat ng ito. I-activate ang kasanayan. Sigaw ni Sojun. Punong-puno ng mana ang sibat ni Sojun. Pero may nakakabit na kakaiba sa tabi ng pangalan ng kasanayan, di ba? Thrust Extreme. Inihagis ni Sojun ang kanyang sibat patungo sa halimaw. Napasigaw ang halimaw. Muling bumagsak ito. Sinabi ng system. Natalo na ang floor boss chief guard. Naibigay na ang mga puntos.
500 puntos. Hinigop ng singsing ng hari ang kaluluwa ng halimaw. At natambas si Sojun. Seoul, South Korea. Tinawag ni Lolo Jaehwan ang pansin ni CLA. Nagtanong naman si CLA kung bakit. Kung gusto mong palakihin, siguraduhin mong tanungin mo sila mommy at daddy tungkol dito, okay? Ang sabi ni Lolo Jaehwan. Okay. Masayang sabi ni CLA. 2 oras ang nakalipas. Marunong ka magsalita. Tanong ni CLA. Hay, anong pangalan mo? Tanong ng pusa. Ako si CLA. Lee CLA. Pero kadalasan hindi nakakapagsalita ang mga kuting, di ba? Ako ay isang espesyal na uri ng pusa. Isa akong pas ang nagsasalita. Sabi ng pusa. Manghang-mangha si CLA. Napawaw ito. Itinanong ng pusa kung pwede ba siyang humingi ng pabor kay CLA. Pabor. Okay. Ano ito? Ang sagot ni CLA. Itago mo ako. Ang sabi ng pusa. Itinanong ni CLA dito kung may mga kontrabida ba. Mga masasamang tao. Sinabi ng pusa na kapag nalaman ng mga kontrabida na isa siyang nagsasalitang pusa, susubukan ng mga itong ilayo siya. Itinanong ni CLA kung okay lang ba na kausapin siya nito. Oo, dahil espesyal katulad ko. Nakakakita ka ng mana, hindi ba, CLA? Ang sagot ng pusa. Napasinghap si CLA. Sinabi ni CLA na ito ay dapat sikreto lang daw. Sinabi naman ng pusa na okay lang. At hindi niya sasabihin kahit kanino. Talaga? Tanong ni CLA. Ang kapalit nito, ay itago mo rin ang sikreto ko. Muling sabi ng pusa. Oo, okay pangako. Ang sabi ni CLA. Sige. Ang sabi ng pusa. Pangako. At nagpinky promise ang dalawa. Binigyan mo na ba siya ng pangalan? Tanong ni Lolo Jaehwan. Sinabi niya sa akin na tawagin siyang master. Sagot ni CLA. Sinabi niya sa'yo. Nagtatakang tanong nito. Napasinghap si CLA. Napahawak ito sa kanyang bibig at hindi makasagot. Natatawa na lang si Lolo Jaehwan. Sa isip nito ay ang mga bata talaga ay puno ng imahinasyon. Nagpaalam ito kay CLA na maghahanda muna siya ng kanilang pananghalian. Okay. Ang sagot ni CLA dito. Pagkaalis nito ay muling nagsalita ang pusa. Sinabi nito na nakakainis ang hindi makapagsalita. Hindi ba pwedeng magsalita ka na lang? Tanong ni CLA. Sabi ko naman sa'yo, hindi ko pwedeng ilantad ang sarili ko sa iba maliban sa'yo CLA. Sagot ng pusa. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni CLA. Huwag kang mag-alala, may ituturo ako sa'yo. Maaari tayong makipag-usap sa ating kaisipan. Ito ay tinatawag na telepathy. Ang sagot nito. Itinanong ni CLA kung paano nito ito gagawin. Sinabi ng pusa magagawa ni CLA ito ng madali. Subukan lang nito na kausapin siya gamit ang isipan nito. Sa isip ni CLA ay pakikipag-usap sa kanyang isipan. Pumikit siya. Ganito. Tanong ni CLA. Eksakto. Ang sabi ng pusa. Wow, nakakamangha, may naririnig akong boses sa isipan ko. Muling sabi ni CLA. Kung gusto mo matuturuan kita ng maraming mahika tulad nito. Ang sabi ng pusa. Mahika. Mahika ba ito? Tanong ni CLA. Oo. At isa kang nilalang na maaaring gumamit ng mahika. Isang salamangkero. Skill mastery. Gaya ng iminumungkahi ng pangalan nito. Nangangahulugan ito ng lawak ng kahusayan sa isang partikular na kasanayan. Ito ay karaniwang nahahati sa 6 na grado. At ang kapangyarihan ng kasanayan ay nakasalalay sa grado nito. Sinabi ng Sword Saint kay Sojun. Na ang isang kasanayan tulad ng thrust ay maaaring simple at walang mga merits mula sa isang simpleng sulyap. Ngunit ito rin ay simple upang itaas ang kanyang karunungan. Sa makatuwid ay magsanay upang itaas ang kasanayang iyon. Thrust. Kapag nagsimula ka, ang mastery ay nakatakda sa inferior. Thrust. Kapag natutunan mo kung paano gamitin ito. Ito ay tumataas sa lacking. Thrust. Sa sandaling lubos mong naunawaan ang kasanayan. At simulang gamitin ito ng praktikal. Ito ay magiging normal. Thrust. Kapag ang dami ng beses na ginamit mo ang kasanayan ay naipon sa loob ng ilang taon. Ito ay tumataas sa excellent. Thrust. Kapag nakakuha ka ng malalim na kaalaman sa kasanayan at magkaroon ng kakayahang gamitin ito sa iba't ibang paraan. At talunin ng isang taong may parehong kasanayan na may lamang na kasanayang iyon. Tumataas ito sa superior. At panghuli.
Kapag nagawa mong ilabas ang lahat ng inaalok ng kasanayan. Ito ay tumataas sa Fearless. Hinahapong huminto si Sojun. Bakit mo inihinto ang iyong sibat? Pinapabayaan mo ba ang iyong depensa dahil mataas ang iyong karunungan? Tumigil ka, Lee Sojun. Mahina ka. Ang iyong klase ay isang spearman lamang. Kahit ang kakayahan mo ay mahina din. Kung talagang gusto mong maging mas malakas. Kung gusto mong makahabol sa mga may talento. Ipagpatuloy ang pagsasanay. Hanggang sa mamatay ka. Nagmulat ng mga mata si Sojun. Nasaan ako? Tanong ni Sojun. Napasapo siya sa kanyang ulo. Naisip niya na ginamit niya ang kanyang kakayahan at nawala ng malay. Hindi siya tumingin ng mabuti kanina dahil sa sobrang focus niya sa klase niya. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay, sabi ko na nga ba, ang aking skill mastery ay katulad ng bago ako nag-regress. Extreme. Isang antas ng karunungan na nakatago sa kabila ng mga pangkalahatang marka na napagpasyahan ng system. Dahil mabibilang sa isang banda ang bilang ng mga hunters na nakaabot sa walang kapantay na grado. Si Sojun lang siguro ang nakaabot nito base sa alam niya. Pero dahil ang pisikal na kakayahan niya ay nereset din nung siya ay nag-regress. Natural na aasahan niya na ang kanyang mastery ay mare-reset din. Maari kayang ang tinanggal na data nung siya ay pumasok. Maging ang kanyang data mula noong bago siya mag-regress. Namangha si Sojun. Sa isip nito ay mas maganda pa ito sa singsing ng hari. Kahit na ito rin ay isang huling paraan dahil sa kanyang kasalukuyang estado. Ito ay naging sanhi upang mahimatay siya sa isang beses na paggamit. Pupunta muna ako sa ikalawang palapag. Ang sabi ni Sojun. Nagulat si Sojun paglapit niya sa pinto. Walang lock o keyhole ang pintong ito. Binuksan niya ito. Ibig sabihin hindi na niya kinailangang labanan ang punong bantay, kung gayon. Sa bagay nakakuha na siya ng puntos. Kaya sa tingin niya ay ayos na iyon. Sinabi ng system, na natapos mo na ang tutorial quest. Ibibigay ang mga puntos. 100 puntos. Nakapasok ka na sa ikalawang palapag ng tutorial tower. Ang Hardin. Na-update na ang tutorial quest. Mangyaring pumasok sa checkpoint. Ang shelter. Hindi ito isang garden. Ito ay jungle. Ang sabi ni Sojun. Dito ay may malinis na balon. Malinis na tubig ang nasa loob nito. Inilublab ni Sojun ang kanyang ulo dito. Buhay ako. Sigaw ni Sojun. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya ito mahanap pagkatapos maglakad sa buong araw. Kaninong hardin ang posibleng maging ganito kalaki? Pagdating sa pagkain, ang meron lang siya ay ang emergency food mula sa Knights. Babagsak na sana siya, kung sinubukan niyang maglakad pa. Seryoso, bahagyanan niya na dating itong shelter. Natapos mo na ang tutorial quest. Ibibigay ang mga puntos. 100 puntos. Ang sabi ng system. Pumasok na si Sojun sa shelter. Maligayang pagdating. Nagulat si Sojun nang may magsalita. Maligayang pagdating sa shelter. Muling sabi nito. Isang teddy bear. Ang sabi ni Sojun. Oo, teddy bear ako. Ikinagagalak kitang makilala. Ang sabi nito. Yeah. Ikinagagalak din kitang makilala. Ako si Lee Sojun. Nagulat ang teddy bear. Tinanong ni Sojun kung anong problema. Sinabi ng teddy bear na nagulat siya. Ito ang unang taong bumati sa kanya at nagpakilala. Ako si 23. Ang sabi nito. 23. Yun ang pangalan mo. Tanong ni Sojun. Oo, tama ka. Ang dahilan ay isang sikreto. Kung gusto mo talagang malaman. Iyon ay 500 milyong puntos. Kung gayon 23, pwede mo bang ipakita ang mga binibenta mo dito? Ang sabi ni Sojun. Oh, alam mo na ito ay isang tindahan. Tanong ni 23. Narinig ko sa labas na may point store ang ikalawang palapag. Ang shelter. Muling sabi ni Sojun. Sa kasong iyan, mas magiging madali ang lahat. Heto na. Lahat sila ay survival items. Ang sabi nito, sa isip ni Sojun ay tiyak na ang kailangan niya ay pagkain. Pero 23, hindi ba ang mga ito ay masyadong mahal? Mayroon lang akong sapat na pambili ng 7 sets ng jerky. Ang sabi ni Sojun, Diyos ko, ikaw ba ay isang uri ng tao na sumusubok na bumili ng ice cream para sa regular na presyo nito sa tuktok ng bundok? Ikaw ba ay isang uri ng masamang loob? Natatakot na sabi ni 23. Sa isip ni Sojun ay sinasabi nitong kunin na niya ito. Sapagkat dito lang ito mabibili sa dungeon.
Kung masyadong mahal ang jerky. Mayroon din akong mga bagay na hindi na proseso. Ang mga ito ay murang items. Muling sabi ni 23. Itinanong ni Sojun kung mayroon ba itong anumang non-survival na pangangailangan. Halika, hindi mo pa nakikita lahat. Kung curious ka, pwede mo akong bayadan ng puntos. Natatawang sabi nito. Hindi sumagot si Sojun sa sinabi nito. Para kay Sojun ay hinihikayat siya nito sa pagbili ng mga bagay na mabibili lang dito, habang nagkukunwaring naglalaro simula kanina. Naisip na niyang bumili pero, sige, gusto kong bumili ng impormasyon. Ang sabi ni Sojun, impormasyon. Tanong ni 23. Oo, gusto kong malaman ang lahat ng paraan na makakakuha ako ng puntos sa dungeon na ito. Muling sabi ni Sojun, mayroong tindahan sa itaas na palapag. At hindi lang yan. Puno pa ito ng mas maraming iba't ibang items. Pero sa ikalawang palapag na tindahan lang mabibili ang impormasyon. Kaya pinakamahusay na bumili ng impormasyon dito. At makakuha ng maraming puntos na kaya niya pagkatapos. Iyan ay nagkakahalaga ng 1,500 puntos. Hindi mo ito mabibili gamit ang puntos na mayroon ka. Tester, Lee Sojun Nim. Ang sabi ni 23. Ganoon ba? Kaya babawasan ko ang saklaw nito. Paano ko makukuha ang pinakamaraming puntos? Ang pinakamahusay. Muling tanong ni Sojun. Ito ay nagkakahalaga ng 800 puntos. Kulang ka ng 50 puntos. Ganoon pa rin. Ang sabi ni Sojun. Naisip ni Sojun na dapat bawasan pa niya ito. Naghihintay ng sagot si 23. Ito ay maglalagay sa akin sa pagkalugi. Ngunit bibigyan kita ng espesyal na diskwento. At sa pagkakataong ito, ibibigay ko sa iyo sa halagang 750 puntos. Nagulat si Sojun. Hindi niya narinig na nagbibigay ng diskwento noon. Nagtanong si Sojun kung bakit. Sinabi ni 23 na iyon ay dahil binati siya nito. Habang kumakain si Sojun. Di ba sabi mo iyan na lang ang pagkain mo? Tanong ni 23. Oo, ngunit sa palagay ko ay hindi ako magkakaroon ng sapat na lakas upang gawin ang anumang bagay kung hindi ko ito kakainin. Sagot naman ni Sojun. Itinanong ni 23 kung anong gagawin nito ngayon. Sinabi ni Sojun na ayos lang. Alam na niya ngayon kung ano ang pwede at hindi pwedeng kainin. Itinanong ni 23 kung paano. Ang mga item na nakalista sa point store. Lahat ng ibinebenta mo ay mga pangangailangan sa kaligtasan. Hindi ka mamamatay sa pagkain nito. Nakita ko ang ilan sa mga nasa listahan habang naglalakad ako dito. Ang mga ito ang kakainin ko mula ngayon. Muling sagot ni Sojun. Paggawa ng mga bagay tulad ng pagbili ng impormasyon, ikaw ay medyo matalino, hindi ba? Ang sabi ni 23. Talaga, sa tingin ko hindi ako ganoon katalino. Muling sabi ni Sojun. Napansin mo na hinihikayat kita sa pagbili ng impormasyon. Ikaw ang unang nakapansin nito. Ang mga tao ay karaniwang nagbibigay pansin lamang sa mga bagay na kanilang nakikita. Ang sabi ni 23. Lahat ng tao ay kadalasang pagod pagdating dito. Kaya sigurado si Sojun na wala silang pahinga para makapansin ng mga ganito. Nagtanong si 23 kung aalis na ba ito. Sinabi ni Sojun na aalis na siya. At sapat na ang pahinga niya. Hahanapin pa niya, iyan. Muling sinabi ni 23 na ito ay magiging mahirap. Na siguradong may challenger spirit ito. Ginamit ko ang aking buong kapalaran upang bilhin ang impormasyong iyon. Kaya maaari ko ring gamitin ito. Ang sabi ni Sojun. Kung gayon, magkita na lang tayo sa ika-4 na palapag na point store. Naiiyak na sabi ni 23. May tao sa labas ng shelter. Maligayang pagdating sa shelter. Bati ni 23. Sino ang hunter na nasa shelter hanggang ngayon? Tanong nito. Sinabi ng system. Na-update na ang tutorial quest. Mangyaring lumipat sa tutorial tower 3 palapag. Binalika ni Sojun ang kanilang naging pag-uusap ni 23. May tinatawag na floor boss. Ang sabi ni 23. Isang floor boss. Tanong ni Sojun. Parang halimaw sa isang palapag. Isang mini boss. Ang sagot ni 23. Oh, parang chief guard ba yan? Muling tanong ni Sojun. Oo. Ngunit kahit na hindi mo hanapin ang mini boss, walang magiging problema sa pag-akyat sa susunod na palapag. Makakakuha ka ng tonelada ng mga puntos kung gagawin mo.
Karamihan sa mga hunters ay umiiwas lang sa kanila kung hindi sila nagpuntirya ng mga puntos. Muling sagot ni 23. Sa isip ni Sojun ay kaya walang lock o keyhole ang pinto sa unang palapag. Nagkaroon siya ng maling ideya. Pero wala namang masama kung patayin sila. Makakakuha ka pa ng isang kalamangan para sa pagpatay sa mga floor boss sa bawat palapag. Dagdag na sabi ni 23. Isang kalamangan. Anong klaseng kalamangan? Tanong ni Sojun. Malalaman mo kapag napatay mo sila. Hanapin mo muna ang second floor boss. Mahahanap mo ito basta't pumunta ka sa kanluran mula sa shelter. Ang sabi ni 23. Hindi ba ang kanluran ay medyo malabo? Wala ka na bang ibang clue? Tanong ni Sojun. Malalaman mo ito kung hindi ka tanga. Ang kapaligiran ay ganap na nagbabago pagkatapos ng lahat. Sagot ni 23. Sa isip ni Sojun, ay tiyak na kahit sino ay makapagsasabi. Habang naglalakad si Sojun, ay may narinig ito na huni ng isang ibon. Napatingin siya dito. Isang kwago na may kakaibang toka. Humuni ulit ito. At aatakehin siya nito. Gamit ang kanyang sibat ay nilabanan ito ni Sojun. Natalo mo ang isang may malaking toka na kwago. Naibigay na ang mga puntos. 5 puntos. Ang sabi ng system. At narinig ni Sojun ang iba't ibang huni sa paligid. Sa isip nito hindi ba't ito ay isang seryosong danger zone mula sa labas. Sinabi ng system. Pumasok ka sa isang hindi pa naki-clear na dungeon. Ina-update ang pribadong system ng alpha tester, Yuonhai. Error, hindi ma-update ang pribadong system dahil sa hindi alam na dahilan. Paghinto ng pag-update, nakaupo sa isang sulok si Anhai. Sa isip nito ay anong nangyari sa mundo. Hindi niya maimulat ang kanyang mga mata o may galaw man lang. Para siyang na-sleep paralysis. Kailangan niyang makaalis dito kahit papaano. May narinig siyang kaluskos. Ano yon? Isa kayang halimaw? Tanong ni Anhai. Nangangamba si Anhai. Sa kadahilanan hindi man lang ito makakalaban. Kung sakaling umatake ito, habang nasa ganitong kondisyon siya. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa kanyang noo. Hindi, kalma lang Anhai. Ang sabi nito, sinabi ni Anhai na ang manatiling tahimik sa abot ng kanyang makakaya ay pinakamahusay. Paumanhin. Maraming error, hindi ba? Muling sabi nito. Boses babae. Salamat sa Diyos, ito ay isang tao. Isa ka ba sa mga miyembro ng Knights Guild? Tanong ni Anhai. Hindi. Ang sagot ng babae. Sa isip ni Anhai. Pero itong boses na ito. Hindi kay Hyun o kay Irem Ani. Pero sino ka? Muling tanong ni Anhai. Persebet. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para tulungan ka. Ang sagot nito. Nasa ang panig ng mundo ang floor boss. Tanong ni Sojun. Inatake siya ng mga halimaw sa kaliwat kanan. At kulang na siya sa pagkain. Ang ikalawang palapag ay siguradong nakababaliw sa mga tao. Sa maraming paraan. Saglit na tumigil si Sojun. May nakita ito sa dulo. Isang sunog. Nasa paligid lang ba ito? Pinuntahan ito ni Sojun. Nagulat siya sa kanyang nakita. Isang halimaw. Nasa harapan nito ang apoy. Tumingin ito sa kanya, at itinuro siya nito. Patungo sa kanya ang mga baging. Nagulat si Sojun. Sa isip nito, ay isa itong mahika. Pumulupot sa kanya ang mga baging. Pati na din sa sibat niya. Napamura si Sojun. Nagawa nitong maalis ang ibang baging sa katawan niya. Nagtataka si Sojun. Dahil nawala sa harapan niya ang halimaw. Labis siyang nagulat nang makitang nasa likuran na niya ito. Nandyan ka lang pala. Ang sabi ni Sojun. Muling umatake ang halimaw. Hindi makapaniwala si Sojun sa bilis nito. Muli itong nawala. Sa isip ni Sojun ay hindi siya nito maiisahan sa pangalawang pagkakataon. Aatake na sana si Sojun. Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang sibat. Pagtingin niya dito ay napupuluputan ito ng mga baging. Sa isip ni Sojun ay kailan nabuo ang napakaraming baging na ito. Pagtingin niya sa itaas ay aatake ito patungo sa kanya. Sa isip ni Sojun ito ay tumutubo sa pamamagitan ng mahika sa buong oras. Paglapit ng halimaw ay ipinangsangga ni Sojun ang kanyang sibat. Huminto ito. Nagtaka si Sojun kung bakit. Inatake niya ito. Iniisip ni Sojun kung bakit ito saglit na huminto. Ano ang nakita nito? Gamit ang baging ay lumambitin ang halimaw palayo. Sa isip ni Sojun ay hindi maganda ang gumamit ng sibat sa ganitong kapaligiran.
At napagtanto din niya ito. At may mga tumutubong baging sa pagkakataong ito. Napatigil si Sojun nang magsalita ang halimaw. Bakit? Nasa iyo yang singsing na yan. Tanong ng halimaw. Sa isip ni Sojun ay ang singsing. Ang ibig sabihin ba nito ay ang singsing ng hari? Iyon ba ang dahilan kung bakit ito tumigil ngayon? Sagutin mo ako, sigaw ng halimaw. Pumulupot ang mga baging sa binti ni Sojun. Napamura si Sojun. Hindi siya makagalaw. Aatakehin siya nito. Sa isip ni Sojun ay lagot siya. Hindi niya mapipigilan ang pag-atake nito. Sa ganitong posisyon, pumikit si Sojun at hinihintay tumama ang atake ng halimaw. Ngunit bago pa man ito tumama sa kanya, ay may malakas na sumipa sa halimaw. Napanganga si Sojun sa nakita. Tumilapon palayo ang halimaw. Ayos ka lang lil bro. Tanong ng bagong dating. Napatingin dito si Sojun. At sinabing, Daeho Hyung. Samantala si Ciela naman at ang pusa ay nagsimula na sa kanilang klase. Ciela at Master Magic Class number 1. Persebet. Napakagandang pangalan. Isa ka bang Griego? Tanong ni Anhai. Siguro ay naimpluwensyahan ka ng batang iyon. Parehas ang sinasabi nyo. Natatawang sabi ni Ersebet. Nagtanong si Anhai kung anong sinasabi nito. Sa kasamaang palad. Hindi ko maaring sagutin ang tanong na iyan. Ayan, tapos na. Hindi ko maayos ang mga error. Ngunit sana ay magawa mong gumalaw ng kahit kaunti. Ang sabi ni Ersebet. Salamat. Ang sabi ni Anhai. Ako ay aalis na. Muling sabi ni Ersebet. Nagtanong si Anhai kung saan ito pupunta. Sinabi ni Ersebet na magiging problema kung makikita siya ni Anhai. Sinabi ng system. Ang hindi alam na error ay nalutas na. Pagpapaliban ng pag-update ng pribadong system. Hintay. Sabi ni Anhai na nagmulat ng isang mata. Nakapasok ka na sa tutorial tower unang palapag. Warehouse. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Anhai. Nagtataka si Anhai dahil wala siyang kasama. Nagulat siya nang makita ang nakapaligid sa kanya. Magsisimula na ang tutorial quest. Mangyaring buksan ang iyong pribadong system. Muling sabi ng system. Daeho Hyung. Paano ka nakarating dito? Tanong ni Sojun. Sinabi sa akin ng kuneho sa shelter. Sabay bigay ko dito ng mga puntos. Sagot ni Daeho. Itinanong din ni Daeho kung nag-iisa ba ito. At nasaan ang iba? Sinabi ni Sojun na maaari lamang makatagpo ng isa pang tao sa ikalawang palapag. Na sila lang siguro ang tao dito. Sinabi din ni Sojun ang tungkol sa kalaban nila. Na ang isang iyon ay isang floor boss. Ito ay napakahusay na umadapt sa kalupaan. At kinokontrol din nito ang matitinik na baging. Ganoon ba? Ayos. Ang sabi ni Daeho na pinagdikit ang kanyang kamao. Kung gayon, sabay nating talunin ito. Ang sabi ni Daeho. Okay. Ang sabi naman ni Sojun. At sabay silang aatake sa halimaw. Pupuluputan ng baging ang paa ni Daeho. Sinabi ni Sojun na hindi na siya muli mahuhulog sa parehong panlilinlang nito. Gamit ang kanyang sibat ay tinanggal niya ang baging sa paa ni Daeho. Puno ng mana ang kanyang sibat. Ay mabilis siyang tumalon at aatake sa halimaw. Bago pa man tumama ang sibat sa halimaw ay nasanggahan ito ng sandata ng halimaw. Mahigpit na hawak ni Sojun ang kanyang sibat. Buong lakas na itinaas ni Sojun ang kanyang sibat upang matanggal ang sandata nito na nakaharang. Ngayon Hyungnim, suntukin mo ang same spot. Ang sabi ni Sojun. Napapaisip si Daeho. Hindi ba medyo walang hiya? Walang ganoong bagay sa panghuhuli. Itinuon ni Daeho ang isa niyang paa. Okay. Ang sabi ni Daeho. Puno ng mana ang kamao nito. Ang klase na pinili ng system para kay Kang Daeho ay fighter. At ang kanyang klase ng kasanayan ay simple. Ngunit sapat na malakas upang tumago sa kahit isang napakatigas na bakal. Nanlilisik ang mga mata. At puno ng mana ang kanyang kamao. Ay malakas na inatake nito ang halimaw. Ang hustisya ng tunay na kamao. Sa lakas ng suntok ni Daeho ay naghiwa-hiwalay ang katawan ng halimaw. Puno ng alikabok ang pinagbagsakan nito. Sinabi ng system. Ang floor boss, gardener ay natalo. Naibigay na ang mga puntos. 300 puntos. Hinahapo sa pagod si Daeho. Sa isip ni Daeho. Ang kasanayang ito ay tumatagal ng masyadong mahaba upang ikondisyon. At kumokonsumo ng 1 toneladang lakas. Kaya hindi pa niya nagagamit ito ng maayos hanggang ngayon.
Pero ang ginawa ni Sojun ay lumikha ng perpektong kondisyon para magamit niya ang kanyang kakayahan. Parang alam nito kung ano ang husay niya. Nararamdaman ni Sojun ang iniisip nito kaya naman humarap ito kay Daeho. Wow! Ano iyon Hyung? Kunyaring gulat na sabi ni Sojun. Nagtatakang nakatingin naman si Daeho. Ang iyong kahusayan kanina lang. Dagdag na sabi ni Sojun. Oo, ito ang aking kakayahan. Masayang sabi ni Daeho. Sinabi ni Sojun na ito ay kahanga-hanga. Sa isip ni Daeho siguro ay nagkataon lang ito. Hinampis nito sa likod si Sojun. Napaubo naman ito sa lakas ng hampas ni Daeho. Bukod dyan, mamamatay na yata ako. Nanghihinang sabi ni Daeho. Nasaktan ka ba? May side effect ba ang kakayahan mo? Nag-aalalang tanong ni Sojun. Hindi, mamamatay na ako sa gutom. Mayroon ka bang pwedeng makain dyan? Tanong ni Daeho habang hawak ang kumakulam niyang tiyan. Madaming pagkain ang hawak ni Daeho. Mas mabuti. Masayang sabi ni Daeho habang kumakain. Hindi man ganoon kasarap, ngunit tiyak na nilulunok mo ito. Ang sabi ni Sojun. Bata pa lang ako nakarinig na ako ng ganyan. Hindi ko masabi kung ano ang kaya ko at hindi ko makakain dito. At ang mga bagay sa Point Store ay masyadong mahal. Gayunpaman, ayon sa'yo ay tayong dalawa lang dito. Pero ang sabi mo makikita natin yung iba habang patuloy tayo sa pag-akyat, diba? Ang sabi naman ni Daeho. Oo, sa tingin ko ang tower ay nakatakda sa kung saan isa-isa nating kiniklear ang unang palapag. At dahan daw ang muling nagsasama habang umaakyat tayo sa bawat palapag. Sabi ni Sojun. Ganoon pala, saan ang iyong unang palapag? Tanong ni Daeho. Isang kulungan sa ilalim ng lupa. Nakipaglaban ako sa mga gwardya ng kulungan. Sagot ni Sojun. Kulungan sa ilalim ng lupa. At least mas maganda kaysa sa akin. Ang sabi ni Daeho. Itinanong ni Sojun kung saan ba ito nagsimula. Sinabi ni Daeho na sa isang imburnal. Na ang floor boss ay isa ring higanteng daga. Sinabi ni Sojun na hindi siya makapaniwala na napatay nito ang isang bagay na ganon. Na ito siguro ay nababalot ng mga mikrobyo. Pero okay na. Sapagkat naghugas ako ng kamay sa fountain sa tabi ng shelter. Ang sabi ni Daeho. Ang fountain sa tabi ng shelter. Tanong ni Sojun. Napaisip si Sojun. Teka, sa tubig na yon. Hindi ba't uminom pa ako doon? Hindi. Ayon sa sinabi niya. Dumating siya pagkaalis ko. Nakainom na ako ng tubig bago niya ginawa iyon. Aniya ni Sojun sa sarili. Saka pa nakahinga ng maluwag si Sojun. Iniisip ko kung ayos lang kaya ang iba habang umaakyat sa tore. Medyo nag-aalala na ako. Ang sabi ni Daeho. Ayos lang siguro sila. Sabi naman ni Sojun. Si Hyun ay siguradong papasa. At malamang napapasa din si Hairem. Si Eunhae ang inaalala ni Sojun. Medyo nag-aalala ito dahil kulang si Eunhae sa karanasan kumpara sa iba. Ngunit ito ay sapat na malakas upang sumali sa frontline gamit ang kanyang sariling lakas bago ang regression ni Sojun. Estranghero para kay Sojun na nasa mababang antas. Ang mag-alala tungkol kay Eunhae. Napatigil sa pag-iisip si Sojun nang magsalita si Daeho. Sa tingin ko ay nakarating na tayo sa lugar na sinabi mo. Little bro, ito ba ang pader sa labas ng kastilyo? Ang sabi nito. Oo, makakaakyat tayo sa ikatlong palapag kapag sinundan natin ang pader na ito para hanapin ang entrance. Ang sabi naman ni Sojun. Sige. Pasok na tayo agad sa loob. Sabik na sabi ni Daeho. Hindi. Ang sabi ni Sojun. Nagtatakang nakatingin si Daeho. Hindi tayo papasok. Walang mabuting maidudulot sa atin ang pagpasok kaagad dito. Napatumba ni Hyun ang kanyang mga kalaban. Pagod na pagod ito. Samantalang si Ciela naman. Ciela at Master Magic Class number 2. Pagod na si Hyun. Nakaupo ito sa isang sulok. Sa isip nito ay hindi siya dapat umakyat agad. Akala ni Hyun ay kakayanin pa niya. Sinabi ng system na, kumpleto na ang paghahanda. Magsisimula na ang third wave. Mangyaring ihanda ang iyong sarili. Naglabasan na ang mga halimaw. Unti-unting lumalapit sa kinatatayuan ni Hyun. Tumayo na si Hyun at inihanda ang sarili para sa pakikipaglaban. Hawak niya ang kanyang espada. Sa isip nito ay kung alam lang niya na ang ikatlong palapag ay walang katapusang maglalabas ng mga halimaw na ganito.
Nakapagpahinga muna sana siya sa dulo ng ikalawang palapag. Hindi pa siya nakakain ng maayos sa loob ng ilang araw. At pareho ang kanyang mana at stamina ay nasa limitasyon na. Makakaligtas pa kaya siya dito. Mahigpit na hinawakan ni Hyun ang kanyang espada. Tumalon ito at aatake sa mga halimaw. Sa isip nito ay kailangan niyang makaligtas dito. Ang kanyang kakayahan na sa tingin niya ay humihina na hanggang ngayon. Ay sa wakas ay nagsisimulang gumawa ng mga hakbang pasulong. May humawak sa kanyang balikat. Agad niya itong inatake ng kanyang espada. Hinahapo na sa pagod si Hyun. Iniisip ni Hyun kung anong gagawin niya ngayon. Kahit gaano pa kadami ang napatumba niya. Wala ang mga itong katapusan. Masyadong marami ang mga ito. Nanlalabo na ang kanyang mga mata. May narinig siyang tunog ng sapatos. Lumingon si Hyun. At nagulat siya nang makita kung sino ang nagmamay-ari ng tunog ng sapatos na iyon. Nangingilid ang mga luha sa mata ni Hyun. Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Hairem. Saglit lang Ani. Nasaan? Nasaan ang mga armas mo? Nagtatakang tanong ni Hyun. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ngayon, sino ang may gawa nito sayo? Tanong ni Hairem na may mana sa kanyang kamay. Sa ikalawang palapag. Sa garden. Sa isip ni Alex ay wala kahit isang tao sa shelter. Ang mga miyembro ng Knights ay sumusunod sa mga alituntunin na hintayin ng ibang mga miyembro ng guild upang muling magsama-sama. Kung maabot nila ang shelter ng hindi nabibigo. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang ang makakasama niya ay isa sa miyembro ng Spectre. Kailangan niyang makipagkita sa kanila sa lalong madaling panahon. Isinasaalang-alang ang quest sa ikatlong palapag. May nakita si Alex na babaeng mahaba ang buhok na nakaitim. Kumikislap ito sa kulay berde. Humarap ito kay Alex. Kulay berde ang kulay ng mga mata nito. Hawak ni Alex ang kanyang espada. Sino ka? Ang tanong ni Alex. Percebat. Ang sagot ng babae. Wala akong nakitang katulad mo nung pumasok sa dungeon. Isa ka bang hunter? Tanong ni Alex. Anong tingin mo sa akin? Sa kasamaang palad ay hindi ako hunter. Maari ba akong magtanong sa iyo sa pagkakataong ito? Tanong ni Ersebet. Ano iyon? Sagot ni Alex. May hinahanap akong tao. Pwede mo ba akong tulungan? Muling tanong ni Ersebet. Nakatingin si Alex dito. Bago ko sagutin yan, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Tao ka ba? Tanong ni Alex. Makahulugang ngumiti ang babae. At umiling. Kung gayon, ay paumanhin. Ang sabi ni Alex bago inatake si Ersebet ng kanyang espada. Natamba ang babae. Sa palagay ko ay hindi ko masasagot ang tanong mo. Sabi ni Alex dito habang nakatalikod sa nakahandusay na katawan ni Ersebet. Sa isip ni Alex ay mas madali niya itong napatay kaysa sa inaasahan. Na walang kahit anong notifikasyon na nagbibigay ng puntos. At hindi nga ito tao. Pero parang may mali siyang nagawa. Natigil lang sa pag-iisip si Alex nang may tumawag sa pangalan niya. Mr. Alex, boses ng isang babae. Tumingin siya dito at sinabing, ikaw si Yuanhai. Wow! Nagkita ulit tayo. Ang sagot ni Anhai dito. Siguro ikaw ang partner ko. Masaya ako na natagpuan natin ang isa't isa. Sabi naman ni Alex, partner, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Anhai. Makakatagpo ka ng isa pang hunter simula dito sa ikalawang palapag. Sagot naman ni Alex. Ganoon ba? Muling sabi ni Anhai. At nagsimula na ulit silang maglakad. Habang sa isang banda naman. Sinabi ni Ersebet na mayroon siyang ilang masamang alaala na may kinalaman sa mga espada. Kaya hindi niya masyadong gusto ang mga ito. Napaka-agresibo na bata. Tukoy nito kay Alex. Akala ko nandito siya. Mali ba ang hula ko? Gusto kong malaman kung nasaan ka. Lee Sojun. Ang sabi ni Ersebet. Sinabi ng system na kumpleto mo na ang tutorial quest. Ibibigay ang mga puntos. 500 puntos. Huminga ng malalim si Daeho. Hindi ko akalain na may grupo ng halimaw na lalabas ng ganito sa ikatlong palapag. Tulad ng sinabi mo, mahihirapan tayo kung umakyat tayo ng hindi muna nagpapahinga. Ang sabi ni Daeho. Ang isa ba kagad ang ating sarili ay delikado sa malalaking dungeon na tulad nito. Dahil aabutin ng ilang araw bago maklear ang dungeon. Magkakaroon ka ng malaking problema kung hindi ka magpapahinga sa pagitan nito.
Nagulat si Sojun na may makita siyang dalawang babae na natutulog. Sa isip nito hindi kaya sina Hyun at Ha-irem si. Ayos lang ba kayong dalawa? Tanong ni Daeho habang tumatakbo patungo sa kinatatayuan ng dalawa. Naalimpungatan si Hyun at hindi makasagot agad. Anong nangyari? Tanong naman ni Sojun. Naiinis naman na bumangon si Ha-irem. Natutulog ako ng mahimbing. Babasagin niyo ang eardrums ko. Sabi nito. Sojun opa at Daeho opa. Inaantok na sabi ni Hyun. Habang naglalakad silang apat ay sinabi ni Daeho na. Kahit gaano kayo kaantok, paano kayo nakakatulog sa ganoong lugar? Wala kaming pagpipilian. Hindi kami sasabak agad katulad ninyo. Pero bakit ninyo gustong patayin muna ang floor boss kesa dumiretso agad sa ikaapat na palapag? Sabi naman ni Ha-irem. Dahil mas marami tayong makukuhang puntos kung papatayin natin ito. At higit sa lahat, dahil sa point store sa itaas. Sabi naman ni Sojun. Point store. May isa pa sa itaas. Tanong ni Ha-irem. Oo, pero ibang level ang paninda doon kumpara sa shelter store. Nagbebenta ito ng lahat ng uri ng elixir. At maging ng mga armas mula sa mga alamat replicas. Sa madaling salita, maaari kang bumili ng hindi ka pani-paniwalang mga item hanggat mayroon kang sapat na puntos. Sagot ni Sojun. Aha, naiintindihan ko na. Sa tingin ko ay wala tayong pagpipilian kundi patayin sila. Sigurado ay nasa silid na ito. Natingnan na natin sa ibang parte. Muling sabi ni Ha-irem. Nasa harapan sila ng isang malaking pinto. Binuksan nila ito. Isa ba itong silid tulugan? Sa palagay ko, kung titingnan mo ang malaking kama doon. Unti-unti silang lumapit. Saglit lang. Mukhang may tao sa kama. Bumangon ang isang magandang babae. Nagkukusot ito ng mata. Napatingin ito sa kinatatayuan nila. Ano yan? Tao. Gulat na tanong ni Daeho. Anong ginagawa ng mga hindi hunter dito? Tanong ng babae sa kanila. Napatingin ito kay Sojun. Kamahalan. Tanong nito. Nagtataka si Sojun sa itinawag ng babae sa kanya. Humahanggos na yamakap ito kay Sojun. Kamahalan. Sabi ng babae. Hindi makasagot si Sojun. Gulat na gulat at hindi makapaniwala ang tatlo sa nakikita nila. Bumalik ka. Muling sabi nito na nakayakap pa din kay Sojun. Walang makapagsalita sa apat. Hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Samantalang si Ciela at ang pusa nito naman ay nasa ikatlong magic class na. Paano mo nagawa ito sa akin? Paano mo nagawa ito? Inagaw ng best friend ko ang asawa ko. Galit na sabi ng babae na nasa TV. Pasensya ka na Myeyong. Pero ayaw ko nang magsinungaling sa sarili ko. Sabi naman ng isang babae. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin nito? Hysterical na tanong ng babae. At biglang may nabasag. Nakatulog na si Lolo Jaehwan. Samantalang si Ciela naman ay nanunood ng TV habang hawak ang kanyang teddy bear. Tumigil ka na honey. Sawang-sawa na din ako makasama ang babaeng tulad mo. Ang sabi naman ng lalaki sa TV. Nanghihinang napaluhod ang babae. At iyak ito ng iyak. Sisirain ko ang lahat. Maghintay ka. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Galit na sabi ng babae. Kinuha ni Ciela ang teddy bear niya. Daddy bear. Huwag na huwag kang gagawa ng ganyang bagay, okay? Kapag ginawa mo, baka sirain ka ni Mommy Bear. Ang sabi ni Ciela dito. Anong klaseng relasyon ang meron kayong dalawa? Tanong ni Ha-irem. Naaawa ako sa kanya. Sabi naman ni Daeho. O paano si Anhai Ani? Sinasabi ko sayo. Ang sabi naman ni Hyun. Hindi, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sabi ni Sojun sa mga ito. Kamahalan. Bakit ka pamayat? Tanong ng babae. Paano ko siya sasagutin? Tanong ni Sojun sa tatlo. Sagot. Nagtatanong ba siya? Tanong ni Ha-irem. Tinatanong niya ako kung bakit ako pamayat. Sagot ni Sojun. Anong wika ang kanyang sinasalita? Hindi ko talaga maintindihan. Ang sabi ni Hyun. Ako rin. Kung ano-ano ang sinasabi niya mula kanina. Ang sabi naman ni Ha-irem. Natigilan si Sojun. Teka. Hindi rin siya maintindihan ni Ha-irem. Imposible na alam niya ang isang wika at si Ha-irem ay hindi. Kung gayon ito ay maaaring dahil sa singsing ng hari. Kung iisipin, ganoon din ang Forgotten. Naiintindihan ko din ang sinasabi ng gardener.
Kahit na ang tawag sa akin ng babaeng ito ay, kamahalan. May katuturan. Kung isasaalang-alang ang pangalan ng Singsing. Hinawakan ng babae ang pisngi ni Sojun. Nakakaawa. Nakalimutan mo na kung paano magsalita. Muling sabi ng babae. Pumikit ito, at unti-unting nilalapit ang lips sa lips ni Sojun para halikan. Hindi makagalaw si Sojun. Pumasok sa isipan niya ang mukha ni Anhay. Konti na lang at lalapat na ang lips ng babae sa lips niya. Bahagyang inilayo ni Sojun ang katawan nito sa kanya. Sa tingin ko ay nagkakamali ka. Ang sabi ni Sojun. Ano ka mo? Pero ang Singsing. Muling sabi ng babae. Hindi, ito ay isang bagay na natanggap ko mula sa ibang tao. Paliwanag ni Sojun. Natigilan ang babae. Ibang tao. Kung gayon kamahalan. Kamahalan. Napahawak ito sa kanyang mukha. At galit na galit ito. Sumigaw ito ng ubod ng lakas. Naging halimaw ang kalahati ng katawan nito. Ang lahat ay maghanda para sa labanan. Siya ang floor boss. Sigaw ni Sojun sa mga kasama. Teka, anong nangyayari? Tanong ni Hairem. Tao pa din ang itaas na parte nito hanggang ngayon. Sabi naman ni Daeho. Nagsimula na itong umatake. Napa-atres si Sojun. Si Hairem naman ay naghahanda ng umatake. Hawak nito ang kanyang invisible na baril. Itinutok nito ang kanyang baril sa babae. At walang sawang pinaputukan ito. Namangha naman si Daeho sa nakita. Wow! Ano iyon? Tanong ni Daeho. Iyan ang kadalubhasaan ni Hairem Oni. Pagmamalaking sabi ni Hyun. Tinamaan ang babae sa noo nito. Itinunghay nito ang kanyang ulo at malakas na sumigaw. Pakinggan niyo ako. Patayin ang lalaking iyon. Na nagnakaw ng singsing ng kamahalan. Naghanda ng umatake ang mga inutusan nito. Sumigaw si Hyun nang makitang may pag-atake sa kinatatayuan ni Hairem. Mag-ingat ka, Hairem C. Mabilis namang kumilos si Sojun at nagmamadaling binuhat si Hairem. Tinanong ni Hairem kung ano ang mga iyon. Sinabi ni Sojun na ang mga ito ay pinatawag ng kanilang boss. Sinabi naman ni Hairem na ito ay sobrang nakakainis. Isang boss na nagpapatawag ng halimaw bilang mga tauhan nito. Bukod dito, ito ay sobrang solid nito. Hindi ito nasugatan kahit nasa bahagi ng tao nito. Sinabi din ni Hairem na ito ay maaaring maging medyo komplikado. Sinabi ni Sojun na sina Hyun at Daeho-hyung ang haharap sa boss. Ano? Kung gayon paano ang mga ito? Tukoy ni Hyun sa nasa harapan nila. Si Hairem sina ang bahala sa kanila. Hindi mo kailangang talunin ang boss. Lilinlangin lang ito para sa oras. Dagdag na sabi ni Sojun. Sa isip ni Sojun ay ang dalawa ni Hyun at Daeho ay mas dalubhasa sa malapitang labanan. Habang ang mga tauhan ng boss ay umaatake sa pamamagitan ng paghahagis ng mga nakatagong armas. Hindi makakaatake ang mga ito nang walang ingat. Kung kahilera ng mga ito ang boss nila. Duda ako na ang exoskeleton na iyan ay napakadaling masira. Ang sabi ni Hyun. Sumang-ayon naman si Daeho sa sinabi nito. Sinabi ni Daeho na susubukan niyang gamitin ang kakayahan niya. Nagtanong naman si Hyun na ang kakayahan nito. Oo, pero kailangan ko ng oras para maghanda. Pwede mo ba akong mabigyan ng oras Hyun? Tanong ni Daeho. Oo naman. Mayroon din akong perpektong kasanayan para sa sitwasyong ito. Sagot ni Hyun. Hairem si tulad ng sinabi ko. Mag-focus ka sa pagpapaunti ng bilang ng mga ito. Sabi ni Sojun. Paano ako makakapag-focus sa pag-atake sa oras na tulad nito? Itinutuon nila ang kanilang mga pag-atake sa atin. Ang sabi naman ni Hairem dito. Hawarangin ko ang lahat ng kanilang mga nakatagong armas hanggat kaya ko. Muling sabi ni Sojun. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Inis na sabi ni Hairem. Itinutok nito ang baril sa kalaban. At nagpaulan ng madaming bala sa mga ito. Sa isip ni Sojun ay nagrereklamo si Hairem pero ginagawa pa din ang sinasabi niya. Ang klase ni Hairem ay Weapons Collector. At ang ganitong klaseng kasanayan ay ang storage at release. Ito ay isang kasanayan na nagpapahintulot sa isang tao na maglagay ng mga sandata sa isang tagong lugar at ilalabas ang mga ito kung kailan gugustuhin. Parang imbentaryo ng laro. Ang kasanayan na ito ay normal na ginagamit para lagyan at maghakot ng madaming sandata. Wala nang bala ang hawak nitong baril. May aatake dito. Mabuti na lang at naiwasan nito.
Ngunit si Hairem lamang ang nag-iisang collector ng sandata na may kasanayan gumamit nito para sa laban. Storage at release. Sa isip ni Sojun ay ganap na nabawasan nito ang oras na kailangan para sa muling pag-reload. Sa simpleng pagpapalit ng mismong sandata. Isang solusyon na katulad ng kay Hairem. Sinabi ni Hairem na, "Ako naman ngayon. Oras na para sa bullet barrage. Sampain kayo."